Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, medyo maganda yung panahon. Tsaka maganda yung araw dito sa lugar namin. Kaya pag-isipan namin mag-ama, mag-trip muna, maglalakad habang siya ay naki-scooter. So, naglalakad-lakad kami. Marami akong maraming dumaan sa isip ko. Mga experience ko dati. So, nung naalala ko, may pala ngayon. So, ewan ko kung ganun pa rin ba sa Pilipinas may graduation na ba sa mga college niyan or nabago na. Hindi na kasi ako masyadong na-update eh. Actually, nung naalala ko yung experience ko nung graduate ako. First graduation ko yun maganda naman. Pagka-graduate ko, hindi naman ako nagtrabaho agad. Nagtambay muna na ilang buwan. Hindi naman ako pre-nation ng mga parents ko na trabaho agad kasi daw Iba na burn out ako sa eskwela kaya yun. At saka totoo naman na burn out din naman ako. Pero nung katagalan, medyo na bored na rin sa kakatambay kaya napagtripan na umapply. Hindi naman talaga ako na pressure na mag-apply ng trabaho kasi yun gusto pa nga ng parents ko medyo magtambay ng konti pero hindi naman masyado matagal. At yun na nga, noon ang experience ko sa pag-a-apply hindi naman masyadong na-pleasure kasi pag-apply lang ako for experience lang. At saka hindi ko naman akalain na pagdating ko dun sa interview pag tingin ko, nakita ko agad yung mga kakilala ko tsaka classmate ko dun sa college. Tsaka tinanong ko din sila ano yung rason ba taga-place lang na pleasure bachelor or ano. Sabi naman nila for experience lang din. Kaya from parang for experience lang talaga yung hanap namin. Tsaka actually nung unang beses ko mag-apply, pinakaplano ko talaga mag-apply. Pero paso malay, wala pa yung opportunity kaya nag-apply muna. And eventually ng pagkatapos naman yung interview hindi namin apply niya. Kami tatlo din pala yung mahahard. Maganda naman yung experience ng unang trabaho ko. Maganda yung pasahod nung unang araw nun. Maganda naman yung pasahod, lalo na may kwan pa ako nun. Pinata, maganda pa. Anong unang sweldo ko, yun, binili ko agad ng Jollibee kasi yun talaga yung pinaka-paborito ko. Actually, yung trabaho ko dati is farm technician. So, punta kami ng mga farm. Hindi naman ako vet med, pero di ako doktor ng hayop. Pero kami yung parang, pupunta ng bar, nag-check, kumusta yung hayop. Parang kami yung nagbibigay muna ng first aid. Kung sa tao pa kami yung una nagbibigay ng first aid para kung may sakit man o may problema sa barn, hindi lumala at saka maagapan agad. And actually maganda yung experience ko noon kasi hindi nakaka-pressure. Kasi mostly drive lang gawin. Malalayo yung barn. Maganda drive lang ng motor. Pagkapunta ng barn, then check. So, maganda. Maganda talaga yung total experience ko doon. Kasi na-experience ko kung may motovlog pala. Nausap lang yung motovlog noon. So, baba naging motovlog ako noon. Maganda yung mga tanawin kasi sa lugar namin noon Magaganda pa yung mga puno. Tsaka ma-press ko yung hangin. Kaya maganda talaga yan. Yung di lang talaga maganda, naging experience ko sa trabaho ko doon yung fun, yung decision making ng bossing namin, yung supervisor namin. Kasi minsan, akala namin meeting lang, pero yun, dinadala na kami sa ibang lugar. At pag dinadala kami sa ibang lugar, minsan pupunta ng island. Sus pagdating na namin nakapants kami, nakasapatos, nakapolo, walang extra brief, akala na namin maglalakad-lakad lang, yun pala mag-overnight. So na-try ko din na side B ng brief. Grabe experience namin kasi magmi-meeting daw. Yun, ganitong oras, ganitong araw. Pagdating namin pagkatapos ng meeting, bigla sabi ko
Tatay lang tayo sa labas. Pag after that, wala na. Iwan yung motor sa opisina. Diretso kami sa ibang lugar. At automatic, dalawang araw yun. Dalawang araw, tatlong araw, minsan isang linggo pa. Buti na lang minsan pag may sweldo na, pumupunta na lang kami ng mga mall doon o anong matindahan na may mabibili lang na brief tsaka extra short at least mag, magkaroon kami ng extra para pang bihis namin kasi mahirap naman lagi kaming side dish tsaka side B. Tsaka try din namin na maglaba pagkatapos papatayuin sa kanya. Ang hirap lang experience namin doon. Hindi na, yung kwan lang na talaga medyo okay naman siya. Kaso lang na yun lang yung decision making niya minsan. At tsaka, tinanong ko lang din minsan bakit kami yung hinard niya wala kami experience sa graduate lang namin. Ang sagot naman yun sa amin noon tinay niyan na kasi first time lang din niya maging supervisor bago lang din siya sa position na yon bata pa. Kaya gusto niya ma-hard yung mga wala pa experience kakagraduate lang. At least daw susunod pa sa kanya kasi karakter na talaga ng Pilipino na sumusunod sa mas nakakataas na posisyon sa kanya. Kaya bibigyan ng gala at saka respeto. Kaya yun ang rason naging hard kami. Kaya ayun na may experience daw tsaka may di matanda. Even na maganda na kasi marami na experience kaso lang baka daw hindi daw sumunod sa kanya. Yun yung naging rason niya. Bakit kami yung na-hard niya? At yun niya, maganda naman talaga yung nag-experience ko. Lalo na pag tuwing nag-bad drive ako. Ang ganda talaga. Lalo na pag walang problema yung burn. Yung hindi lang maganda pag pang burn may problema. Kahit alas 12 o madaling araw. Obligado kang pumunta ng barn mag-check doon. Paano mangyari? Lalo na pag may problema talaga. Yun ang napakahirap. Pero overall, sa experience ko maganda naman. So, payo, kumusta sa experience niya? Maganda ba? Kumusta yung unang experience sa pag-interview siya? Unang experience niya sa trabaho? Laba yung sweldo? Lalo na yan, kumusta yung sa Pilipinas? Sa dyan, kumusta yung mga bagong graduate siya? Bagong na-hard sa trabaho? Please comment naman kayo dyan para naman may pag-usapan pa na tayo. Thank you.